Good afternoon! Kumusta? Andito lahat. Andito na. Wala na sa CR, wala na. Wala pa. Okay. Ang wala pa sila. Marami na yun. Marami po kaping na yun kanina sa bulan. Daming kape na inom kanina. Di ba rin? So ngayon yung sa labas, kita mo na sa labas, umpisa na natin para makauwi natin agad, no? Kasi malamang baka ako rin ang pakiusapan niya ni Ma'am Sandra Lynn. Pag ako ang nag-talk dyan mamaya, mabilis tayo matapos. Diba kasi, direct to the point na eh. Yung nakita ko, exabroad ka, pag sinabi mo, exabroad mo na ako eh. Exabroad ka na pala, uwi ka na. First timer ka, no? Tatanungin kita, nakaranas ka na ba? Ng ano? Sobrang paghila, pagdating sa labas ng bansa. Yan ang tanong ko eh. Kung hindi pa, sasabihin ko sa'yo, gusto mo pang maranasan. No? O dito ngayon may mga exabroad ba? Exabroad, taas yung kamay. O first timer, taas yung mga kamay. So maraming first timer. Okay, bago ko magsimula, pakilala muna. Actually, nabanggit na Ma'am Sandra rin, no? Ano ang pangalan ko? May nabanggit siya kanina? Wala. Sabi niya, ikaw na sir. Sabi ko, sige, ako na. Kasi marami lang inaantok. Marami ang inaantok. Hindi lang antok, gutom. No? Kailan magbilinda daw muna tayo. Hindi ba kayo nag-lunch? Hindi kayo pinakain? Sabi ng uwa, mahalin yung mga OFWs. Pakainin. Pag nagpitos. Hindi pa kayo kumain? Nako. Di ba rin? Sa sunod, hindi naman kayo dito magpidos eh. No? Hindi naman kayo magpidos dito. Baka iba ng pagpipidosan ninyo, pero malaking bagay. Ang importante, nagkita tayo ngayon. Makilala ko kayo at makilala niyo ako. No? Kasi bakit? Malaking bagay ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Itong mga bagay-bagay na to na pag nalaman ninyo ngayon. No? Talagang mararamdaman mo kung ano nang nangyari sa'yo. Kasi bakit? Lagi kong sinasabi, pag ikaw OFW dapat, alamin mo kung anong pinasukan mo. Dapat, sisiguraduhin mo, safe ka. Kasi bakit? Magpidos ka ngayon, super excited ka, no? Kasi nagpidos ka na. After magpidos, flight na. Kasi yan ang nasa batas. Sigurado na dapat na makalipad. Ang tanong, sure na ba na makaalis na kayo? Sigurado ha? Okay. Hawak yung mamaya paglabas certificate. No? Kamusta ang excitement? Okay naman? Okay naman. Mabuti naman. Yan ang panalangin namin. Sana lalabas ka dito na yung excitement mo hindi mawawala. Hanggang pag alis ng bansa at hanggang pagdating sa labas ng bansa, sana hindi mawala ang excitement nyo. At sana lahat kayo ay tagumpay sa inyong pag-alis, pag-abroad. Lahat ba kumuha ng ATM? Kumuha kayo ng ATM? Sino kumuha ng ATM? Okay, thank you. Anong purpose ng ATM? Oh, yun. Makapag-savings, makapag-ipon. Hindi lang puro padala. Dapat may lamang pera ang ATM mo. Tama? Eh paano naman kung may problema? Makapag-ipon hindi. Yan ang pinakamalaking problema ng mga OFWs. Puro ATM. Ang laman ng wallet, pag uwi ng Pilipinas, walang laman. No? Walang laman. Kaya uwi ng Pilipinas, puro ATM ang laman ng wallet. Pumunta ng mall. No? Ang daming ATM machine sa mall. Tama? Ang ginawa, kasi wala naman talagang kapira-pira, sinubukan na isaksak doon sa ATM machine yung ATM card. Saksak dito, saksak dito, saksak doon.
Ang kahuli-hulihan na isaksakan ng ATM card, hindi ATM machine, kundi washing machine. Nagbabaka sakali, baka may naligaw, nagpadala. Tama? Ganun. Kapag may nakita kayo sa mall, nakapila doon sa ATM machine, tapos nung siya ay nakasala na siya doon, lumipat naman, puro na lang lipat. Alam niyo na yun kung ano yun? OFW. OFW yun. May problema. Hindi nakapag-ipon. Kaya ako na dito, just in case of emergency. Ang part ko, iba. Kay Ma'am Sandra rin, iba. Pero yung part niya is part ko. Yung part ko, hindi yung part. Maraming pilos dito. Yung part nila is part ko rin. Yung part ko, hindi nila part. Kahit saan pilos mo ako palikturin. Bakit? Yung part ko is welfare assistance just in case of emergency. Emergency. Kaya ako nandito. Magpakilala mo na. Ang pangalan ko, mas maganda, malaman nyo, hindi lang yung nakatayo, nakaupo ka dyan. Ako nakatayo naman dito. Habang nagsisilita, tango ka naman tango. Yes sir ng yes sir. Pero hindi nyo naman kilala yung kausap nyo. Tama? Kaya dapat kilalanin nyo lahat. Kahit sino pumasok dito, dapat alamin nyo ang pangalan at dapat mayroon kayo contact number sa kanila. Na anytime, pag may katanungan kayo, pwede kayong magtanong sa kanila. Hindi lang yung tango ka na tango dyan. Pero sa totoo lang, after ng pagpidos, hindi mo na alam kung sino kausap mo. Eh dapat alamin mo. Ako mamaya, magbibigay din ng numero. Sabi ni Sir, magpakilala ka na. Ang tanong, may ballpen ka ba? Okay, itong pangalan ko. Kasi kadalasan, pag nagpakilala ko, hindi mo lang isulat-sulat pangalan ko. Ito na pangalan ko. Ni isang litra ng number ko, ng pangalan ko, hindi mo lang isulat-sulat. Try natin sa inyo kung may isulat nyo. Ito na pangalan ko, by the way, Mr. Sam Carabaw Mr. Sam Carabaw sa tagapagsalita ng may papilos, Manigang Star Day. Nandito na po kami iba nagtatanong, Mr. Sam, at dito kumilasan ng pagkarang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services niya? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. May sulat hindi? Kasi mabilis, tama? Mabilis. Pangalan ko Sam. Sa probinsya, Samuel. Nung pumunta ko ng Manila, ginawa ko na lang ng Sam. Kasi nung sa probinsya ako, medyo masakit sa tainga ko lagi. Samuel. Sabi ko, mga punta lang ako ng Manila. Baguhin ko. Kahit pa paano, kunting level up naman. Di ba? Kasi uso na ngayon, level up, no? Ayan. Mga pangalan ko Sam. May number din ako. 0947-9970-796-513-5480. Copy? Hindi rin. Sige, mamaya na lang. Okay. Okay! Kaya ako nandito. Mr. Sam, balik ka nandito. Dahil nandito rin kayo. Dahil nandito kayo, mag-usap-usap na tayo ngayon. Ano pag-usapan natin? Just in case of emergency, hindi maiwasan, may problema mga OFW sa labas ng bansa, dapat alam na nila ang kanilang gawin. Tama? Gusto niyo bang umira ng Pilipinas, nabita ng Pinas sa pamilya? Taas yung mga kamay. Thank you. Sino gusto mong umay na tagumpay? Taas yung mga kamay. Thank you. Sino gusto mong umay na may lamang pira, ang itiin? Taas yung mga kamay. Okay, ito ang sekreto. Pero bago ko ituturo ang mga sekreto sa inyo, ngayon, Mr. Sam, marami pa tayong pag-usapan, marami. Kaya dapat concentrate. Habang nagtutok ako sa harapan, no, concentrate ka sa akin. Huwag sa katabi, no? Hindi sa cellphone, hindi sa labas, kung hindi sa akin lang. No, kasi iba, kunyari, tumatanong isa-reset. Pero ang nasa isipan, hindi sa akin. Focus ng mind, hindi sa akin, sa labas. Nasa isipan nyo dito, isa-reset. Anong oras mo ba kami pakulan dito? Gutom na kami. Tama ka? Ganun naman kadalasan, no? Ang iba naman, nadali. Nadali na agad. Marami ako nadadali dito. Ang iba, kunyari nakaupo lang. Ulit-ulit na naman to eh. Exabroad naman ako eh. Na, dali na naman uli. Exabroad. Yung sabi ng uwa,
PDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first timer mag isang mga abroad. Bakit? Mandatory ang PDOS. Maraming pagbabago na dapat mong malaman. Hindi mo alam dati, ngayon malalaman mo. Kasi wala naman ako noon. No? Hindi naman tayo nakikita-kita noon. Tama? Kaya hindi mo alam yun. Ngayon malaman mo na kasi nandito ka ngayon. Sino ang ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Wala. 15 years. Meron 10 years. Meron 8 years. Meron 6 years. 6 years. Sir, kamusta? May naipon? Ano? Okay. Pag nagtanong ako guys, kung may naipon, ang isagot mo sa akin pira. No? Magkano ang naipon mo? Hindi ang naipon, bahay. Ilan ang bahay mo, sir? Isa lang. Ate, may sasakyan. Kahit pa paano. May anak, sir? Dalawa. May asawa ka na? Ilan? Una, gumanon ka. Tapos gumanon ka. Sir, huli ka pa rin. Bakit? Yung kamera nakatutok sa'yo. Kaya magpaliwanag ka lang kay misis mo pag uwi mo mamaya. Mal, nagkamali lang ako. Pag ganun ko, pumitik pa yung isa. Kaya nadalawa ang binalik, no? Okay. Yan. Magtanong ulit. First timer, makinig lang po kayo sa mga ex-abroad, ha? Yung totoong buhay OFW. Totoo, ha? Iparinig nyo sa mga first timer ex-abroad. Mas kukunti lang kayo compare sa mga first timer, eh. Ex-abroad. Masarap buhay OFW, hindi. Sagot. Hindi. Narinig nyo? Parang nahiya pa sila. Kasi sabihin nila, baka sabihin na hindi. Tapos sabihin ng iba dyan, ba't ka pa abroad? Diba? Hindi pala masarap. Hindi talaga masarap. Ma'am, naranasan mo ba? Yung buhay na hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Naranasan mo na, ma'am? Hindi pa. Hindi pa. Hindi niya pa naranasan, ma'am. Ang tanong ko, gusto mong maranasan? Ma'am, ha? Ma'am, maranasan mo lang yan pag nasa labas ka ng bansa. Airport ka pa lang, doon mo maramdaman. Sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Kung hinatid ka ng pamilya mo sa airport, nung pumasok ka na sa boarding gate, no? Napalayo, unti-unti ka na napalayo sa kanya, malungkot, no? Tapos nung sumakay ka na ng plane, hanggang sa tumaas ang plane, hanggang sa nagtago na doon sa, sa ulap, gusto mong silipin doon sa may bintana, sabing bawal, tumayo ka pa at sumilip doon sa may bintana. Ikaw lang ang tinitingnan lahat ng mga pasahero. Sumilip ka doon. Kasi gusto mong silipin yung mahal mo sa buhay na naghatid sa'yo sa airport. Pero hindi mo na makikita. Kasi bakit? Lumilipad ang plane. Tama? At saka sa itaas na kayo ng ulap. Ngayon, wala kang ibang naisipan. Kundi, ito. Di bali, hindi ko naman siya nakita. Huling araw na lang to. Nung magkita kami yung pag-alis ko, huling araw na lang. Pero, ma'am? Okay lang magbigay ng form dun sa aware kanina. Oh, sige, ma'am. Gusto mag-open. Okay po. Bigay ko lang po. Okay, ma'am. Tapos, nung lumipad ng plane, hindi mo na talaga. Ang nasa isipan mo lang, di bali, babawi na lang ako. Kinabukasan, pagdating mo doon, kinabukasan, nagtrabaho ka na. Nung magtrabaho ka, doon mo naramdaman ang sobrang hirap. Lalo na pag ikaw ay natapos na sa trabaho, gutom, hirap, pagod, no? At gutom. Bakit? Nung gusto mong humingi ng pagkain sa mahal mo sa buhay, hindi mo magawa-gawa kasi wala naman talaga sila doon, ma'am. Tama, ma'am? Pero wala kang naisipan kung hindi i-serve mo lang ng pagkain yung sarili mo. Ang tawag noon, self-service. No? Nagawa mo lahat, nakapag-prepare ka ng pagkain, then kumain ka ng kumain, doon mo na maalaala habang kumakain ka, lungkot, no? Ang iyong naramdaman. Pero may isang bagay ka na naisipan, kinuha mo ang cellphone mo habang ikaw ay kumakain. No? Ang ginawa mo, tinawagan mo, hindi lang tawag, video call pa. Tama? Habang nag-video call kayo, nakita ka niya sa cellphone, nakita mo rin siya. Ma'am, ganun yan, ma'am. Tama, ma'am? Medyo masaya. Masarap ang pakiramdam. Kasi nagkita na kayo at nag-usap-usap na kayo. Ang problema, nung biglang mag-brown out, na wala ng signal, ma'am,
Ang cellphone, nawala siya. Nawala ka rin. Yan ang pinakalungkot, ma'am. Tama? Pero, isang bagay na naisipan mo, nagpakatatag ka na lang. At ang ginawa mo, di bali, pagdating ng sahod, babawi na lang ako. Kaya nung sumahod ka na, bumawi ka na. Nagpadala ka sa pamilya mo, sobrang tuwa ang pamilya mo, tama? At masaya ka rin. Kasi nakapagpadala ka na. Nabawasan na yung lungkot mo, no? Nabawasan na. Pero ang tanong, kasi nakapagpadala ka na eh. Sobrang sarap na pakiramdam, tama? Ang tanong ko lang, sino ang may pinakamasarap na pakiramdam? Yung pinapadalhan o ikaw na nagpapadala? Yung pinapadalhan. Ang sarap ng pakiramdam. Bakit? Nung matanggap nilang padala mo, ma'am, ito na agad ang pumasok sa kanilang isipan. Wow, may kasunod pa to. Tama? Hindi pa naumpisan, may kasunod na naman daw. Kaya, wala pang isang linggo, tawag ng tawag kasi 1 day millionaire. Bumawi agad eh. Hanggang 15 days, kinukulit ka na. Bakit? Naubos na eh. No? Sa pag-abroad, pag nagpadala ka, once a month, every end of the month. Tama? Kaya normal lang iba, nakulitan na. Hindi pa nga umabot yung isang buwan, kinukulit ka na. Doon ka na makaramdam na sobrang hirap. Ikaw nagpakapagod doon. Tapos sila naghintay na ng padala mo. Kunting delay, ikaw pa ang inaaway. Kaya ma'am, yan ang naramdaman ng mga kababayan natin, mga OFW. Tama, ma'am. Nangyari ba sa'yo, ma'am? Ganun po. Tapos, hindi nila alam. Delayed na pala ang sahod mo. Malapit na umabot 15 days. 1 month and 15 days. Wala pa rin sahod. Nakakaramdam ka ng sobrang hirap at gutom ang inabot mo na. Bakit? Walang sahod-sahod. Trabaho pa rin. Tama? Na yung gutom na yun, mas matindi pa sa dinanas mong gutom dito sa Pidos. Nung magpidos ka. Tama? Yan ang naramdaman ng mga... Pero malaking bagay, no, nung maalaala mong nagpidos ka pala, ma'am, at sinearch mo kung anong date, inalam mo kung anong date ka nagpidos. March, ano ngayon? 10. Tapos, hinanap mo doon sa YouTube channel, no? Isang YouTube channel, hinanap mo doon, sinearch mo ito, March 10, no? March 10. Nung nakita mo ang mukha mo doon, nung magpidos, gutom na gutom, no? Pagod na pagod, gusto lang umuwi, puro pa rin pidos. No? Nung makita mo doon, ang mukha mo, doon mo ma-realize, mas okay pa pala nung nagpidos na ako doon. Kaysa dito sa labas ng bansa, dito mas sobra palang hirap ang inabot ko dito. No? Bakit? Nasabi mo yan, Mr. Sam. After dito, bukas, lalabas ka na sa YouTube channel, nasa social media ka na. Kaya kung bakit nakatutok sa'yo yung cellphone ko. Oh, nanonood ba kayo ng video? Oh, yung video na puro fake news, puro tirahan, puro siraan, no? Nanonood ba kayo? Sa kapapanood mo parang, no? Pati ikaw nagagalit na, nagre-react ka na, no? Nagre-react ka na, hala, kung anong issue ng kabila, gusto mo nang sabayan, no? Tapos wala ka namang mapapala, hindi mo naman nakikita ang mukha mo doon. Pero dito, pag nanood ka sa Kaagapay ECTV, mapanood mo yung mukha mo doon. Search nyo, Kaagapay. Search nyo. Oh. Hindi pa to live. No? Search nyo, Kaagapay space ECTV. Yun pinaka-easy way na pagkapag-access. Nabanggit ni Ma'am Sandra rin kanina. No? Pinicure kayo ng mga number, pinicure rin. Picture rin yan. Oh, yun o. Diyan ka rin bukas.
Ayan, sa medyo malayo sa akin, medyo lumapit ka at kumaway, sabihin mo, hi. Yan, oh. Yan, oh. Hi, sa aking mahal sa buhay. No? Sabi ni Sir, vlogger pala to eh. Lalabas kayo yan, oh. Yan. Search nyo Kagapay. Yeah. Mukha nyo na. Kagapay Space, ECTV. Search nyo. Mukha nyo na. Oh, yan. Pag nakita nyo na kasalamin, kulay itim. Nakasombrero, kulay itim, na parang cowboy. No? Yan, nakita nyo na? Kanyo na picture ng picture. Sir, ito, yung mukha. No? Yan. Ayan. Ano na yan? Sindikato yan. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. Kundi, i-subscribe nyo. Bakit? Just in case of emergency, hindi kayo mahirapan magpag-access sa akin doon. Okay? Kasi may numero din ako ibibigay mamaya. Alright. Okay, di ba? Ayan, oh. Ang ganda niyo pala sa cellphone, oh. Nasa loob lang yan ng cellphone. Diba, pag natutukan ka, ngumiti ka ng pinakamagandang ngiti. Yan, di ba? Yan. Okay, atras. Para ano? Sam Carbahusa, no? Kagapay Space, ECTV. Kaya may picture ka dyan, di ba? Lahat ng mga contact numbers ng ahensya ng gobyerno. Pero ang tanong, lahat pa pag tinawagan mo, may sigurado ka bang may sasagot sa inyo? Wala. Yan, pagkakaiba ba? Kaya ako nandito just in case of emergency. Mr. Sam, just in case of ano yan? Katulad niya. Katulad yan, nagpitos ka ngayon, di ba? 100% ang excitement ko kasi after mo magpitos, alis ka na. No? Ang problema may narinig ka sa akin. Yung 100% na excitement mo, after ko, baka maubos yan. Bakit? Batas ang pag-usapan natin. Anong batas? No? Nakailangan ng isang OFW. No? Considerata? Itong dapat yung malaman. Dapat ang isang OFW, bago magpilos, dapat siya ay nakapagsaya ng kontrata. No? Pagsaya ng kontrata, bago magpilos. Ano, lahat ba yung kapagsaya ng kontrata? Sige nga. Sino nagkapagsaya ng kontrata? Ilan ang nagkapagsaya ng kontrata? Kung bawas ako ng excitement mo, 20% sa bawat nangyari sa'yo, yung 100% na excitement mo, maubos yan. Kaya kung hindi ka nagkapagsaya ng kontrata, meaning to say, may problema ka na. No? Sabi lang iba dyan, ano ba yan? Pilos-pilos na tayo, wala naman pinirma na kontrata. No? Kung nangyari sa'yo, magbawas mo ng 20% sa excitement mo, ang natira sa excitement mo is 80% na lang. At dapat, kailangan after ang pagpidos, siguro din makaalis ka na. Kasi sa batas, ang isang OFW mo lang nag-apply at nabisan, dapat na edip. Wala na siya sa Pilipinas. Dapat na siya sa labas ng bansa ngayon. At dapat wala siya sa kanyang inuupuan dyan ngayon. Tama? Sabi ng iba ha? Oo nga. Ako nandito pa rin. Problema na. Nasa batas yan. Kaya kung magbawas ako lang ng 20% sa excitement mo na 80, ang natira ay 60%. At dapat ang isang OFW, no? Kailangan ito malaman. Huwag kayo matakot. Dapat lang malaman ng isang OFW. Dapat, kailangan siya makaalis. Bakit? Mulang nag-apply, ano siya? Ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. No? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano ang placement fee? Dapat based on 1 month salary. Sabi ni ba, bakit sa amin? Sobrang laki. Ibig sabihin, another 20% ang may ibabawas ko doon sa 60%, ang natira is 40%. Tama? At pag nagbayad sa anong lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa small hotel, restaurant, dapat sa loob ng agency, hindi sa loob ng restaurant. Sabi ni sa dito ng transfer, kami sa Jollibee. Sili ko naman yung isa, sili ko naman yung isa yung katabi. At least, pinamili na tayo. Hindi mo pila, hindi niya pila yun. Pila mo yun. Kaya dapat pag nagbayad ka sa loob ng agency, mainit no? Mainit ba? Mainit. Okay, at dapat, kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko, ang natira is, ilan na lang? 20% na lang sa excitement mo. At dapat pag nagbayad ka ay mayroon ka kurang ano? Resibo. Sabi ng iba ha? Resibo.
dapat may resibo. Kaya kung nangyari sa'yo, ubos na ang excitement ko. Kasi ibabawas ko ulit yung 20% na natira kanina, wala nang natira. Guys, nakakatakot. Nakakatakot. Nangyari ba sa inyo? Kung nangyari sa iyo, tatanungin kita. Kasi nung tinanong kanina, sure ka na bang makaalis? No? Tanungin kita ngayon. Ang tanong, tuloy ka pa ba? Sabi ng iba dyan, sili ko yung katabi mo. Ikaw, tuloy ka pa ba? Mr. Sam, anong batas? May ibig sabihin kung nangyari sa iyo, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya dapat maging maingat. Lagi kong sinasabi, pag ikaw OFW, hindi lang basta-basta, no? Na basta nag-apply ka, okay ka na. Excite ka na agad. Lalo na pag pinagpidos ka, akala mo okay ka na. Huwag sobrang kampante. Bakit? Alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Kasi kung nangyari sa'yo, katulad na nabanggit ko, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Mr. Sam, bakit alam mo? Kasi yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Wala pa tong pidos ngayon dito, itong tinatayuan at pinapasukan mo. Wala pa to noon ako'y nasa serbisyo na. Since year 2000, 2 dekada na mahigit, ako na umaksyon sa problema ng OFWs. Na? Kaya kung bakit nakatutok ang kamera ko, kasi pag pinaikot ko yan at biglang nag-blink ang kamera ko, may natapatan dyan, ibig sabihin, yung hinahanap ko sa labas, dito ko na makikita ngayon. Positive. Mahuhuli ko na. Parang gumanong ng konti. Siguro may ring karanasan lang siya noon. Yan. Mr. Sam, ganun ba? Yes. Kaya kung may nangyari sa iyo sa labas, i-inform ng inyong agency. Okay? Salamat kayo. Mayroong speaker dito na pag nakatayo, nakatakot-takot yung sinasabi na pag narinig mo, akala mo, okay ka. Pero lahat, no? Lahat ng kanina kay Ma'am Sandra, na-encourage na pagdating dito, puro discouragement ang inabot mo. Kasi natakot-takot yung mga binabanggit ko. Pero pasalamat ka. Bakit? Gusto ko lang malaman niyo. Mas maganda yun. Alam mo na akala mo okay ka, pero kapahamakan pala ang pinapasukan mo. Tama? Ang problema, walang pinipili.